kami ay nagpapasalamat at pinaunlakan ninyo ang aming paanyayang magtipon sa Judea. Sisimulan natin ang ating natatanging paglalakbay ngayong hapon sa isang tanong na namuntawi mula mismo sa bibig ni Poncio Pilato mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ano nga ba ang katotohanan? Sumasampalataya ako sa Diyos amang may kapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sino si Poncio Pilato? Bakit siya nasa pleto? Sino si Poncio Pilato? Pupong naman ni Cristo! Ang katotohanan sa likod ng isang pangalan, ang pinagalanan sa lahat sa pananampalataya at mayroong bigat. Ang gobernador at kilalang berdugo maghugas kamay sa dakilang pagpapako. Aming tanong, kapahalis mo, sino ka ba? Poncio Pilato. Ikaw nga ba ang hari ng mga Husyo? Mga naririnig ang marami nilang paratang lang. Alam ko ang katotohanan sa gobernador na pilihan. Isang
isang dekada-ilan. Kalas ka ang humusgay, huminto, kundi nung makilala ang totoong Poncio Pilato. Bakit siya nasakit? Sino si Poncio Pilato? Bubong na ba ni Kristo? Ang iyong panimot sa kwentong ito, ikaw ba'y isang mahabaging pinuno? O diktador na manahas sa bato? Anong katotohanan sa puso? Alin ka rito sa puso? Anong totoo? Mayabong ang iyong pangalan sa bulwagan na kasaysayan, sa kwentong nasa natauhan. Pangalan mo ang hinirang, instrumento ng nagbilang paglalaan. Kasangkapan ng kasulatan, ibabay na pinikan. Umibon ng kalangitan, marami kaming nalalaman, ngunit ikaw lang ang nakakaalam. Isang unang pinuno sa lupain ng mga Hudyo. Isang pagkakataong hitik sa nagbabadyang tunggalian. Upang atin pang mas maunawaan, silipin natin ang kanyang pinanggalingan at ang mas mahalaga, ang nais niyang matulungan. Marami kang digmaang pinagdaanan, marami pang kagawing nakalaban. Ang layunin bang pagkiral sa aking katauhan, sa tungkulin at digmaan ng hangganan. Nais ko ang buhay ikipat sa aking nalalaman. Nais kong maukit ang aking pangalan sa kasaysayan. Alam kong nagtatakda akong maging dakila sa dulo. Nais ko ngayon magbigay ang Pero Ius Maximus, pinakamahusay at dakila, nagayan mo ako ng lubos, magwagi sa iyong pagpapala. Mars, bigyan ng lakas sa digmaan, Minerva, sa tihiya ko ay paspasan. Victoria, dalhin ako sa katagumpayan. O Fortuna, hawakan ng kapalaran. Nagmumukha ako kay Ius Maximus, ang mga Diyos na limutan. Isusundin ko ang emperador at aking magkapito. Iaalay ang sarili sa paglilingkod sa Roma. Gagawa ng lahat ng inaatas at kailanmay hindi lilisan. Virtus et honor! Virtus et honor! Impete! Virtus et honor, kapangatangan.
sanlipan at nang naghatid ng babala kay Pilato patungkol sa paghahatol kay Jesus. Sa panahong hindi gaanong kinikilala ang tindig ng mga kababaihan sa politika, paanong ang kabiyak ni Pilato ay may pinanghahawakang impluensya sa kanya? Estado nga lang ba o tunay na nagmamahalan? Silipin natin ang pinagmulan ng kanilang ugnayan. Walang pinipiling panahon. Akala ko'y mapagdadating wala ko. Aking kaisipan, ngunit sa isang higla ng inagat ang inas mabuhay. Ating mundo, tadhana natin, mahirap dito. Kapag nais ng puso, kung nasaan ka, naroon ako. Mahirap ang atanto, bakit namumulita na sa'yo? Bahay-ay umasakit ko, tahanan ko balik sa piling mo. Akala ko'y mapagkakatiwalaan, logika ng aking kaisipan. Ngunit bigla-bigla, sinong matay na tagpuan ang sinta. Pagkaimaman ang ating mundo, tadhana natin, pinagtagpo mahirap dito. Kapag nais ng puso, kung nasaan ka, naroon ako. Pinagkakatiwala ko ang aking anak na babae sa iyo bilang iyong kabiyak. Pinapangako kong mamahalin ko ang inyong anak bilang aking kabiyak at palaging iingatan ng may buong katapatan na naman. Napangako ni pagkakalooban sa iyo ng may pagmamahal. Tanggapin mo ang singsing mo at ng aking pagmamahal. Naway paspasan ang Diyos ng inyong pagsasamahan at bigyan ng kaligayahang wagas. Hanggang sa muli. Hanggang sa wakas. Sa paningin ng iba, batid ba nila ang aking nakikita? Kapag si Venus na nabusga, kahit si Cupido ay tatalima. Ngayon'y iniwan ang kinagisnan, susubungin ang di pa nalalaman. Inaalay ko ang sarili ko, ikaw na ang aking mundo. Pagkaimaman ang ating mundo, tadhana
ang pagunitan ng kanilang kasarinlan. Ngunit hanggang sa pagunitan na lamang ba ang kalayaan? Besa! Malapit na maligayang pesa, tayo na maghanda. Maligayang pesa, itong araw ng pagdiriwang, tutulitain ng kalayaan, ng dakilang lahing hinirang. Kaligtasan ay nasisilayan. Malapit na maligayang pesa, kasaysayan ng panlaya. Maligayang pesa. Doon sa lahat ng bayan, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi mapapantayan. Nagpakalabas na sa Egyptus ang lahi ni Ako. Ginawang banal ng lupa ang irutan ng Diyos. Sato! Mukhang huli na ang inyong paghahanda para sa pesa. Kararating lamang huli sumun mula sa ubasan. Marami pong pinuraalan eh. Pagpalain nawa, ngunit sigurado namang hindi kayo mahuli sa templo. Naisipan nga ho namin na simulan ng pangingin dito. Ang pangingilin ay dapat nasa templo sagrado. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pagdala sa templo. Ihanda na ang kordero, tanda ng pagsasakripisyo, alisin mo na ang levadura. Tanda ng bagong simula. Malapit na ang maligayang pesa, tayo'y ililigtas. Maligayang pesa. Ang naangin ng Diyos, ang aming Diyos ay nasa langit at siya'y nakapangyayari ng lubos. Panginoon, ako nga'y inyong lingkod, ililigtas niyo ako sa pagkabiha. Sasamba ako sa inyo at maghahandog ng pasasalamat. Ano bang tanda ng pag-aalsa lalo na't Paska ay kailangan agad pasawata? Siguraduhin niyo ang usaping kalayaan ay mananatili lamang sa kanilang wika. Magpapadala kami ng mga sundalo sa Jerusalem, ngunit nais ko lamang tiyakin kung kayo paparating. Tutulan ang mga tanong, bakit naiba ang mga gabi nito? Umawit magpuri, magandong sa templo ng Jerusalem magtitipon. Malapit na maligayang pesa, Diyos ang siyang dakilang. Maligayang pesa. Dakila ang pag-ibig niya, magpakailanman. Mas mabuting manalig sa Panginoon, sa halip na magtiwala sa mga tinuro. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ipalabas na ang maligayang kalayaan, tayo lang nagkaliyan. Malapit na kaligtasan, malapit na. Sa kabilang dako, lumalaganap ang popularidad ng isang Mesiyas na anak ng isang aniwagi, si Jesus. Alam natin mula sa Biblia ang kwento ng isinumpang puno ng higos dahil wala itong bunga. Alam natin na ang kwento ng isinumpang puno ng higos dahil wala itong bunga. Ngunit tungkol lang ba ito sa isang puno?
Padayo ka sa may inaabot ang kalangitan. Pero anong silbi ng iyong dilim kung ang kagutom ay hindi mapabatid? Kung walang bunga sa aking pagdating, mangyari pang huwag nang mamungang muli. Kay tagal ng pag-iintay, ngunit nawala naman ang saysay. Hindi ka na mamunga pa muli. Bigla, siglang mo'y mapaparam. Malalanta, hindi pa kabalintunan. Ito'y naganap dahil sa kapangyarihan ng pananalig na walang pag-aalinlangan. Kung walang una sa aking pagdating, mangyari pang huwag nang mamungang muli. Kay tagal ng paghihintay, ngunit nawala naman ang saysay. Hindi ka na mamunga pa muli. Sana lamang ay nalaman niyo ang nagdudulot ng kapayapaan sa inyo. Ngunit sa inyong paningin, dahil ang pagdating ng Diyos ay di niyo pinansin. Walang bunga sa aking ligtas mo kami. Mangyari sa kami na ligtas mo kami. Ay talagang maghintay, ngunit nawala naman ang saysay. Hindi ka na Dahil sa isang pag-aaklas, nagkaroon ng pagdududa si Pilato sa kanyang gampanin at lumayo muna siya sa katuluhan mula sa sentro ng pamahalaan. Madalas siyang namalagi sa Caesarea Maritima, ang lungsod sa lupain ng mga Hudyo na hinangi sa Roma. Ang lupa sa Hilaga, Marangya, malayo sa ligalig at sigalot, ngunit malayo rin sa pinamumunuan. Ang bayan ng Caesarea Maritima ay magiging simbolo ng isang watak-watak na pamumuno, mga ambisyong hindi makalayag, at ng isang pamahalaang hindi maabot ng lipunan. Wala ba ang perfecto? Wala ang pangasa. Kailangan ka bumilos. Alam ko marami kang gustong sabihin. Ngunit Nakakapagod na magtrabaho. Alagin na lang ba tayong ganito? Ang lulubog, lilitaw siya. Ito marami ang sasaklaw. Galing pa tayong Jerusalem, hindi man na ba niya tayo maharap? Dito sa Syria, dalhin ang mga baboy. Gusto lang pumalas ang mga askaso. Hindi ba pinigas ang mga natin balisay? Tatayong ang mga kasal natin, makasundalo sa kanya. Makaasa. Tayo ng Jerusalem para tuloy ng walang oras. Tapos dito sa Maritima, ulit ang mga baboy. Gusto lang pumalas. Nagdaming trabaho ako lang gagawang nipon ako ng mga pera. Pwede bang teka lang muna, pahinga muna. Hindi pala sa totoo lang. Ayoko na! Hindi nga! Ganun ang sinabi ng alipin
Dahil kung tinuloy pa niya, baka ngayon wala na siyang hininga. Nakailuto na ang kanyang kaluluwa. Ang galing, so perfect! Makausap ka ba? Perfect. Hindi ba? Guys, hindi mo na mag-isip. Bumalik ka lang kayo sa susunod kung maaari. Ngunit sa susunod kung maaari. Buti ba ang layo? Hindi ka na! Hindi ba ikaw ang kawayo? Rokla, ubos na ang pino. Natapon na. Tama na muna yan siguro ngayong umaga. Ipinahanda ko na rin ang hapagkainan. Wala pa akong gana. Ito na ba ang ating mundo sa isang pusod? Tayo ay lalayo, ngayon ba hindi ito? Saan na tayo tutungo? Kung nasaan ka, naroon. Oo nga't mainam ang buhay na payapa. Ikaw lang at ako sa Diyosaryang alitina. Ngunit kung payak kang hahantungan, mabuti pang yakapin ang kaguluhan. Nasaan ang matalas na Pilato? Ang Pilatong may tapang at tangan, may talim ang dugo. Sa bawat hamon, may pusong hindi mapapagpagal. Ikaw pa ba ang lalaking pinakasalan, ang susundan ng ating hanggan? Marahil kaya ayaw pa tayo biyayakan, hindi pa matibay ang iyong paninindigan. Wala ng konsya na susunod sa ikaw na yapak ko. Sa halip na parusahan ang angkan mo, maaari pang baguhin ang iyong landas, Pilato. Hindi magtatagal ay may paslip na iyayang Diyos sa iyong bisig. At sa gabi, sa tuwing ibig ko sa aking kanyang maririnig. Siya si Poncio Pilato, hanggang ang ama mo. Siya si Poncio Pilato, magiting na Romano. Sa Philip Perfecte, narito si Joseph. Iwan niyo muna kami. Joseph, isa ka kang mong historiografo, hindi ba? Sabihin mo nga sa isip mong nagugulumihanan, bakit may imperyong lalawigan na nag-aaklas sa larawan ng kanilang emperador? Matagal na panahon na po yun, Bref. At ito pa hindi ko mawari. Bakit tila ang posisyon ko'y walang silbi? Kailangan pa bang ipaalala kung sino ang tunay na naghahari? Bumaba ka kasi. Patawad, Prefecte. Maaari po ba magsabi ng tapat? Para din po ito sa ikabubuti ng lahat.
ngunit nilalayo ka sa kalagayan ng taong bayan. Bumaba ka mula sa tuktok ng kaginhawaan. Bumaba ka, pagdiin ng mga mamamayan. Paano mo kahuluhan ng malayo sa iyong kamalayan? Kilalanin ang bayan. Bumaba ka, rebelde. Bago magpataw ng naglalabis, isipin ang kalagayan ng mga nagpapawis. Maaaring ang plano'y magandang ilorya, mga sa mata nila. Bumaba ka, itinalaga ka ng Diyos upang makamuno, kaya bumaba ka, itanggap ang sarili sa masa. Paano mo kahuluhan ng malayo sa iyong kamalayan? Kilalanin ang bayan. Bumaba ka. Ako, masalimuot ang ideya ko ng pagputo. Ako, kung isasangguni ko lahat, walang matatapos. Bumaba ka, ay tinalaga ka ng Diyos. Ako na itinalaga ng Kaya makayata, nalilimutan kung sinong mananakop at nasa sapusan. paano mo kahuluhan ng malayo sa iyong kamalayan? Kilalanin ang bayan. Bumaba ka. Sino ba talagang bumaba ako? Iparala sa masa kung sino si Pilato. Sige, bababa ako, bababa ako. Alam kong nakatakda akong maging dakila sa dulo. Ngunit bakit ba maghihintay? Tadhana'y nasa kinang kamay. Anumang kumpas dito mangyayari, anumang naisin ko. Nais ko ngayon magpugay ang mundo. Ano ba itaon mo? Pinamatay ni Pilato ang isang angkan ng mga Galileo at ang kanilang dugo ay umano sa dugo ng kanilang isinasakripisyo! Sila nagpapagandong sa templo. Ang taas na naman ang buwis ng mga Romano! Noong mga nang siya man pinagtrabaho nila ang kapatid ko! Wala na kami magtapos sa kasalanan ito! O Diyos ng karunungan! Bumaba ka. Again, ladies and gentlemen, muli po natin palakpakan ang buong cast ng Pilato. Diba napakagaling po ninyong lahat. Ayan, congratulations po. Ayan, but now, yan, stay po muna kayo sa mga kinauupuan ninyo because malayo pa po tayo sa end ng event po na to. Kasi dito po, mag-move na po tayo sa ating talk back and Q&A segment.